Paano ka bumili ng second hand na motor? Isa-isayin natin yan kung paano kayo, kung ano yung mga i-check yung mga pyesa, mga parts dyan. Yan sa dapat nyong sisiguraduhin na i-road test nyo siya. Kailangan pag pina-under nyo to, one click lang. Meron akong tip na ibibigay sa inyo. Pero tingnan nyo rin, yung takpan nyo yung tambutso. Welcome nga pala ngayon sa ating panibagong pagbablog ngayon, ito sa Rayberry Sneaker TV. In this vlog, pag-uusapan natin ngayon yung paano ka bumili ng second hand na motor. Ano-ano ba yung dapat mong i-check pag bibili ka ng second hand na motor. So iisa-isayin natin mga idol, mga panalig, doon sa mga nagbabalak bumili dyan. Yung mga baguhan pa lang na bibili kayo ng second hand na motor. Napakaganda na itong topic na to. Iisa-isayin natin kung ano yung mga i-check natin dito sa motor para magkaroon kayo ng idea. Mas maganda kung bibili kayo ng second hand na motor, magsama kayo ng trusted nyo mekaniko para mas maganda, hindi masasayang yung pera nyo sa pagbili ng motor. So kung wala naman kayong kakilalang mekaniko and manood ka lang dito sa video na to, magkakaroon ka ng idea kung paano ka bibili ng second hand na motor, kung ano yung mga dapat mong i-check dun sa pagbibili ka ng second hand na motor. So napakaganda nito, sa panoorin mo to hanggang dulo. So magkakaroon ka ng idea kung paano bumili ng second hand na motor, mga idol. So kung bago ka pa lamang dito sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe ka na dito sa aming YouTube channel para dire-diretso at lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload natin, mga idol. So shoutout nga pala doon sa nagpahiram sa atin na itong motor na to, itong Raider 150. Pinahiram natin si kumparing Bado. Pinahiram tayo nung motor natin, yung motor niya pala, hindi ko pala motor. Itong Raider 150. So tingnan nyo mga idol, itong mga dinala nating Raider 150 ngayon ni paring Bado. So isa-isayin natin yan kung paano kayo, kung ano-ano yung mga i-check yung mga pyesa, mga parts dyan. Iisa-isayin natin. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga dapat i-check. Tapos kung ano yung mga ito nga pala yung pangalawa natin model. Ito yung motor natin na si Shider. Ipapakita rin natin kung paano siya, kung ano yung mga dapat i-check nyo rito kapag bibili kayo ng mga ganitong klase ng mga scooter. Tingnan nyo si Shider, ayan o. Diba? Pasensya na kayo, mukhang madungis para nangalakal. So eto, i-check din natin yan para makita nyo kung ano yung mga dapat i-check din yan sa mga modelong ganyan. So sa pagbibili nyo ng mga second hand na motor, syempre mga idol, ang uunahin nyo dyan yung ORCR, ayan o. Bibili kayo ng mga second hand na motor, uunahin nyo yung ORCR, i-check. Number 1 yan, i-check nyo yung ORCR kasi dito sa ORCR, napakahalaga nito. Kailangan yung OR saka yung CR. Yung CR napakahalaga dyan, yung CR kailangan dapat dyan original. Original yung CR niya kasi isang beses lang yan binibigay. So mahihirapan kayo pag nawala tong OR, yung CR na to. Napakahalaga nito pag bibili kayo ng mga second hand na motor. So ang i-check nyo rito mga idol, mga kapanalig, dito sa CR na to, yung chassis number saka yung engine number. So yung engine number niya saka chassis number kailangan parehas dun sa motor. So saan ba makikita yung sinasabing chassis number saka engine number dito sa CR na to? So yung chassis number nga pala, dito makikita yan, dito sa Raider 150. Dito makikita yan. Yan yung chassis number. So titingnan nyo sa CR kung magkaparehas ba yung chassis number saka yung sa body number nito. Tapos yung sa CR kailangan magkaparehas na parehas. Tapos titingnan nyo rin yung engine number. Yung engine number naman dito nyo makikita mga idol. So tingnan natin dito. Yun yung makikita oh. So dito sa gilid, ayan. Yung engine number niya pag sa Suzuki Raider, ayan makikita nyo yan. Kailangan parehas yan dun sa nakalagay, dun na naka-indicate dun sa CR. Kailangan parehas na parehas. Lahat ng numero dyan, check nyo maigi kasi pag meron dyang mali, hindi wag nyo siyang bibilin kasi mali yung nakalagay sa CR Kailangan parehas na parehas mga kapanalig. So ang isa pa i-check nyo dyan, yung ari ng motor, i-check nyo doon sa CR, yung address, kung tama ba yung address, hihingian nyo siya ng valid ID.
So yung mga valid ID, yung mga government ID, mas mahalaga yan. Kailangan, mas maganda hingihan nyo siya ng 2 valid ID pag bibili kayo ng motor. Yun nga, ang napakahalaga yan yung ORCR, kailangan original. Ito yung napakahalaga. And then kung bibili kayo, mas maganda na yung first owner. Kung first owner siya, mas maganda kasi malalaman nyo yung history ng motor niya, tapos tanungin nyo yung may-ari kung anong trabaho, kung saan niya ginagamit tong motor na to sa pagbabiyahe. So napakahalaga niyan. Kasi doon yung malalaman yung mga kilometers niya, kung tinatakbo niya, kung mahilig ba siya mag long rides, tapos kung saan niya pa ginagamit to, kung sa trabaho lang, bahay lang, kung sa barangay lang. So magandang alamin niyo yung history ng pagbabiyahe nung may-ari, mga idol. Tapos na tayo sa may-ari ng motor, tingnan naman natin ngayon yung unit. Kilatisin natin maigi yung itsura ng unit. Ito, tingnan nyo mga idol. Siyempre ang titingnan nyo rito yung mga pairings. Siyempre yung pairings nito dapat walang basag. Titingnan nyo kung may basag yan. Yung pairings dapat kumpleto. Itong pairings na to naka-open na to dito sa baba eh. So makikita nyo dyan naka-open na sa baba. Tapos yung pintura niya ito, yung pintura niya dapat kung bibili kayo maayos yung pintura kasi doon yung malalaman kung alaga yung motor eh. 'Di ba? Sa itsura pa lang ng motor kailangan walang mabasag o damage. So, pogi points yun. Number 1 puntos yun para sa mga titingnan nyo dun sa pagbibili kayo ng second hand na motor. Tapos, ang titingnan nyo pa rito, syempre, yung mga ilaw. Titingnan yung ilaw rito kung kumpleto. I-check yung mga ilaw na itong mga sa motor. Dapat kumpleto siya. Meron siya mga headlight, busina, tapos yung mga brake light, tapos yung mga signal light. So, dapat kumpleto yan kasi mas maganda yan kasi pag i-re-registro nyo siya dapat kompleto yon. Dapat aalamin nyo rin kung ano yung mga chinecheck sa mga LTO pag pinaparehistro. Lalo na pa ngayon napakahigpit ng mga LTO ngayon sa mga HPG. Pag mapupunta kayo sa checkpoint tapos ma-checkpoint kayo ng mga HPG, LTO, i-check lahat yan, mga ilaw-ilaw na yan. So pogi puntos yun pag bumili kayo nito, kompleto na, so menos gastos na yon. So ayun pa yung i-check nyo rito itong panel board. Ayan. So sa panel board niyan dapat yan umiilaw. Ayan oh. 'Di ba? Umiilaw siya, gumagalaw. Dapat yan gumagana yung panel board niyan. So napakahalaga niyan kasi mahal bumili nito, mahal magpaayos niyan yung panel board niyan. So kung makikita nyo, tingnan nyo maigi yung mga numero na yan. Ayan. Yung mga sa fuel, tapos yung speedometer, dapat yung gumagana. Pati etong sa sa kilometer per hour na ito, sa speedometer na yan. Napakahalaga niyan kasi pag bumili kayo niyan, mahal yan. So kung meron ganyan mga damage, dapat i-diskwento nyo dun sa may-ari. Pwede nyo itawad yun sa may-ari. Kung ano yung makikita nyo damage dito sa motor, pwede nyo itawad yun. Malaking bagay yun pag nakatawad kayo dun sa presyo ng bibili nyo second hand na motor. So eto pa yung i-check nyo, yung mga preno. Ayan, i-check yung may preno kung may preno siya. Maganda yung preno. So dapat yung mga preno niya, malalakas yung preno dito sa may unahan. Saka syempre dito sa may hulihan. Yan, i-check nyo kung malakas yung preno. So sa preno dapat i-check nyo kung walang tagas, kung bago pa yung brake pads. Masisilip niya naman yan kung bago pa yung brake pads eh. So napakahalaga din yan itong rotor disc. Kailangan yung rotor disc niyan bago rin, wala pang mga uka, walang lubog, kailangan pantay yan. Gaganon nyo siya, pantay na pantay. Tapos kasi napakamahal din itong rotor disc na to. Kailangan wala siyang kain. I-check nyo rin yan, etong dito sa harap, saka sa likod. Naman tayo dito sa may shock ng motor na to. Pag bibili kayo, i-check nyo rin itong shock kasi napakahalaga nito. Pag bibili kayo ng motor, rin nyo, sakyan nyo rin. Ayan, sakyan nyo Tapos, alisin yung ganyan. So, tingnan nyo kung naglalaro yung shock niya dito. So, kailangan din niya wala yung tagas dyan. Ayan. I-check nyo yung mga oil seal niyan dito kung walang tagas. Kasi may mga iba niya pinupunasan. So, ang gagawin nyo mga idol, lalaruin nyo. Ayan o. Ganyan nyo. Ayan, diinan nyo siyang ganyan. Alug-alugin nyo kung naglalaro talaga ng maganda. Tapos, tingnan nyo kung may leak. Mas maganda kung walang leak. So kung tinesting yung naglalaro naman, so okay yon mga idol. So eto pa,
Center stand natin uli. So kasi mabigat to eh. Ayan. Tapos, yung isa pa mga idol, i-check nyo rin to yung sa uli. Bumuhol yung mic natin. Ayan. Check nyo rin to. Dito tayo sa likod. So pag bibili kayo ng second hand na motor, ito, yung sa preno naman yung sa gulong. Titingnan nyo rin yung quality ng gulong kung okay pa, kung maganda pa yung gulong. So i-check nyo rin maigi kasi pag pudpud na yung gulong, pwede nyo rin siyang itawad dun sa may-ari. Makaka-discount pa kayo, madidiskwento nyo pa rin yung gulong neto. Tapos isa to sa mga i-check nyo, yung gulong sa uli. Sa mga gulong, kailangan wala siyang bengkong. Kasi pag ganyan, aalugin nyo silang ganyan, no? Ayan, aalugin nyo siyang ganyan. Kung walang alog na ganyan, ibig sabihin nun, okay pa yung bearing. So maganda pa siya kasi yan yung sa mga hinahanap natin sa mga pagbibili tayo ng motor, yung maayos yung bearing. Tapos silipin nyo rin dito. Ayan, ispatin nyo tong gulong na to, kailangan nyan diretso. Silipin nyo siya kung diretso siyang ganyan. Kung di siya basta nakatagilid na ganyan o dito. Tapos ikutin nyo rin to, yung gulong netong motor na to, ikutin nyo ganyan. Kailangan wala siyang, hindi siya gumigewang na ganyan. So pag ganyan, no, yun maganda siya. Wala siyang bengkong, so pogi points yan. Puntos yan sa pagpipili ka ng magandang motor. Yan. Ayan o, walang mga katunog-tunog. Maganda yan. Tapos dito naman tayo sa painggan naman natin itong sa makina. So pag bibili kayo sa may motor, magche-check na tayo dito sa may makina. So ang titingnan nyo rito sa makina, yung appearance nito. Ito, silipin nyo to. Yung mga kanal-kanal niyan, yung mga gilid-gilid niyan, sisilipin nyo yan. Yung mga dugtungan ng makina, kung merong mga tagas yan sa ilalim, sisilipin nyo yan hanggang ilalim. Titingnan nyo kung may mga tagas kasi mahirap pag bibili ka ng motor may mga tagas. Kasi ito yung number 1 dapat na i-check dito, napakahalaga dito, yung makina. Kasi pag may sira tong makina, nako, masakit sa ulo, ang laki ng gastos. Kasi halimbawa bibili ka pa ng pyesa, kailangan original yung bibili mong pyesa. So ang titingnan mo rito, yung yun nga, yung tagas ng mga dugtungan ng makina. So kung may tagas, mas maganda pag bibili kayo ng motor, yung stock. Pipiliin nyo talaga yung stock ng motor, yung stock yung makina. Kasi pag stock ang makina, mas maganda yan eh, alaga eh. Hindi siya biniyak na or kumbaga inopera. Kasi pag kargado na to, ibig sabihin nun, inoopera na yung makina, yung loob ng makina, pinalit-palitan na ng parts. Hindi natin alam natin kung yung pinalit na parts is maganda bang kombinasyon dun sa loob ng mga gear. So, halimbawa, gamitin mo siya, tapos hindi ka naman pala pangkargado, mamaya sumabog pa yung mga piston mo dyan, magkabali-bali pa. So mas maganda ang bibilin mong makina, yung makina ng motor is stock. Kung sakali maka-encounter kayo nung makina na kargado, so nasa inyo na yun kung pipiliin nyo yung kargadong motor. Kasi hindi naman tayo pare-parehas kung bibili tayo ng stock na makina, kung ano yung magustuhan natin. Malay natin, di ba, meron tayong mga bibili dyan na ay gusto pala kargado, meron pala gusto stock. So nasa inyo na rin yan mga idol, mga kapanalig, kung ano yung gusto nyong sa ano ng makina. Pero ang number 1 na may isa-suggest ko sa inyo, ang bilhin nyo lang yung stock na makina. Para kung gusto nyong, halimbawa may papalitan kayo, at least alam nyo, stock pa yung nasa loob ng makina, hindi pa siya nagalaw. Kung meron mang napalitan dyan, siguro yung mga piston lang, pero at least nasa stock pa rin siya, nasa standard pa rin siya na size nung pinalitan dito sa loob ng makina. Number 1 yan kung bibili kayo ng second hand na motor, yung stock na makina. So kung bibili kayo nito, pipiliin nyo rin kung halimbawa itong Raider 150 na to, kung decarb siya. Ibig sabihin ng decarb, decarburador saka FI. Itong fuel, yung FI natin is fuel injection. Yung carburador, tingnan nyo rin yung carburador niya kasi baka mamaya open na carburador siya, so pinalaki yung carburador. So pag pinalaki yung carburador nito, matakaw yung sa gas. So
sisilipin nyo yun, baka mamaya hindi stock yung carburetor nito. Mabigla na lang kayo pag uwi nyo. Ang laki pala ng carburetor, bakit malakas sa gas? Kasi hindi pala stock yung carburetor. So yun yung i-check nyo mga idol pag carburetor yung bibili nyo. Ito FI hindi naman napapalitan yung FI na yun sa loob So ang i-check nyo lang yung decarb na Raider 150. So natapos na tayo dito sa may makina. Yun nga ang bibili nyo lang, mas maganda mga idol yung mga stock talaga na bibili nyo makina. So nandito naman tayo ngayon, tetestingin na natin to. Papaandarin na natin tong motor. So painggan naman natin yung andar ng makina. Ito yung napaka-importante. I-testing nyo siyang paandarin. So ituturo ko sa inyo kung ano yung dapat nyong painggan dito sa motor na ito pag pinaandar na. So paandarin natin tong si Raider 150 na to. Ito mga idol, papaandarin na natin si Raider 150 para malaman natin kung ano yung tunog niya. Yan. Pag pinaandar nyo itong motor na to, kailangan one click. Katulad niyan, yung in-start ko siya, one click yan. Yung kailangan magandang pultos din yun sa pagkuha nyo ng motor. Kailangan pag pinaandar nyo to, one click lang. So napakaganda nun. Mga idol, kung maaari, i-road test nyo itong sasakyan na to. Patakbuhin nyo siya, i-road test nyo paikot dyan o kaya patakbuhin nyo para maramdaman nyo kung humahagok yung makina. Baka mamaya pag silinyador nyo ng ganyan, hindi sumasabay yung silinyador nyo dun sa takbo, medyo mahina yung hatak. May diferensya yung makina nun. Kumbaga sa lining o kaya sa carburetor, medyo kinakapos siya. Mas maganda, i-road test nyo talaga to mga idol, mga kapanalig para maramdaman nyo kung malakas yung hatak ng motor. Dapat nyong sisiguraduhin na i-road test nyo siya. Saka ito pa, pag bibili kayo second hand na motor. So painggan na natin yung tunog ng makina. So ano-ano nga ba yung dapat nyo painggan dito sa tunog ng makina? So pag ganyan, papainggan nyo lang yung kumakalansing. Kumakalansing yung tunog ng makina. Kung malakas ba yan, may kumalansing, patayin na natin kasi maingay. So kailangan yung papainggan nyo rito sa makina mga idol, mga kapanalig, yung smooth lang yung andar. Pag may naririnig kayo mga kakaibang tunog, yung nag-uumpugan, mga kumakalansing, katulad ng mga ganitong kalansing mga idol Yan, mga ganyang kalansing. Yan, mga kalansing na ganyan idol, hindi yan normal. Yung mga kalansing na ganyan, hindi yan normal sa loob ng makina. Ibig sabihin niya, may mga diferensya yan dun sa loob ng makina natin. Either dun sa mga, sa mga connecting rod, dyan sa mga tensioner, sa timing chain. Marami pinanggagalingan yung mga kalansing na yan mga idol Kailangan ang tunog niya lang is smooth. So paandarin natin uli mga idol itong motor. Pakinggan nyo ulit mga idol. So i-neutral natin yan. Mahirap pa namang hanapin ang neutral nito pag manual. Di clutch. Ayan. Paandarin natin. Ayan. Etong motor na to mga idol, one click lang yan pag nilakasan yung padjak. So kailangan yung pagpapaandarin nyo to, i-revolution nyo, ganyan. Yan, ganyan lang andar nya mga idol. Tapos papainggan yung dito sa may hulihan. So para maganda yung tunog ng motor, marinig nyo ng maayos yung tunog ng motor. Pero tingnan nyo rin, yung takpan nyo yung tambutso. Yan. Tapos pakinggan nyo yung tunog ng makina. Diba? Wala siyang kalansing. Mas maririnig nyo yung tunog ng makina pag tinakpan nyo yung chinelas, yung butas ng tambutso. Yan. Tapos makikita nyo rin kung may singaw-singaw yung tambutso dito. Tapos yung dito sa may makina, ayan dito sa exhaust niya, sa may tambutso, kung may singaw din dyan. Makikita nyo kung may singaw yung tambutso. Tapos maririnig nyo talaga yung tunog ng makina pag tinakpan nyo yung butas ng tambutso. Maririnig nyo talaga yung kung may kumakalansin dyan kasi tatahimik yun mababawasan yung ingay ng tambutso. Maririnig nyo talaga yung kung may kumakalansing dyan sa loob ng makina. Bibigyan ko kayo ng tips. Ito, tips to
tip to mga idol, mga kapanalig. So kung halimbawa ano kayo ng dito, yung dalawang usok yung makikita nyo rito kasi meron tayong mga nabibili dyan. May mga konting usok, may usok na eh. Dalawang klaseng usok yung titingnan nyo. Ito nga pala yung sa puting usok, saka yung itim na usok. Pag naka-encounter kayo ng ganitong motor, pag may bibiling kayo na second hand na motor, pag meron lumabas na usok dyan, dalawa lang naman ang lalabas na usok dyan eh. Isang maitim sa isang maputing usok. So pag yung itim na usok, may problema yun doon sa carburetor, yung fuel yung fuel consumption. Yung mga hindi na masyado nasusunog na gasolina, yon nagkakaroon siya ng usok dyan. Tapos yung pag medyo maputi-puting usok, nasusunog na yung sa combustion chamber niya, nagkakaroon na mayroon ng sumasamang langis doon. So ibig sabihin pag kumakain na siya ng langis, ibig sabihin nun, blue bay na yung sa loob ng makina, doon sa piston, yung mga combustion chamber niya. So yun yung dalawang tip na ibibigay sa inyo, yung pag naka-encounter kayo ng itim na usok sa puting usok. Saka yung pangalawang tip yung ibibigay sa inyo, pag bibili kayo ng motor, yung mas maganda na, yung 2,000 mga 5 years pataas yung bibili nyo. Halimbawa ngayon, 2021, ang bili nyo yung mga 2015, 2016 na motor. Kasi mas maganda yun eh, 5 years pataas yung bibili nyo motor. Huwag kayo masyadong bibili ng motor na mga 5 years yung pababa. Halimbawa, 5 years, 6 years, 7 years na yung motor, 8 years na yung motor, 10 years na yung motor. Nako, ang dami ng problema nun mga idol, mga kapanalig. Sasakit na ang ulo nyo, mas malaki ng gastos ang mangyayari doon. So, napakaswerte nyo na lang kung makakuha kayo ng mga 10 years na, mga 8 years na, 7 years yung motor. Maganda pa siya. So, swertihan na lang yung mga idol kung makakakuha kayo ng ganun na mga motor. So, yun nga, yung sinasabi ko, pag bibili kayo ng motor is 5 years pataas, mga 2015 to 2016 model yung bibili nyo. So magdidepende rin naman yan sa budget nyo eh. So para sa akin, bilhin nyo na yung mga ganong model kasi para hindi rin kayo magtitipid nga kayo, gusto nyo ang bilhin nyo pero napakarami naman sira. So sasakit din yung bulsa nyo. So kung bibili kayo mga ganitong mga model, mga ganyan, yung model natin dito sa NMAX. So titingnan nyo rin to, pag bibili kayo ng scooter, bibili kayo eto naman sa scooter yan. Titingnan nyo yung mga model. Pag mga ganitong mga model na, syempre bago pa to eh. So wala kayong masyadong magiging problema pag ganito yung model na bibili nyo kasi mga 1 year mahigit pa lang tong motor natin. Kung sisipatin nyo to, so ang titingnan nyo lang talaga kung ilan yung tinakbo na itong NMAX, itong motor na to pag bagong modelo. So isa pa, yung pangatlong tip natin, mas maganda yung bibili yung motor dito lang sa malapit para yung alam nyo mapupuntahan yung lugar kasi para alam nyo kung saan pupuntahan yung may-ari kasi pag nagkaroon ng problema yung motor nyo, nagkaroon ng problema, so mahanap nyo yung may-ari. So makakontakt nyo pa siya kung ano yung naging problema, lalo na doon sa mga papeles. Tapos napaka-importante pa pala, yung mga pagbibili kayo ng motor tapos wala pang plaka. Napaka-importante niyan na alam nyo yung may-ari kung saan nakatira or saan siya hagilapin. Halimbawa kasi may nagkaroon ng problema dyan eh, yung isa nating kapanalig dyan, doon sa group. Nabili niyang motor is wala pang plaka, MB file pa lang. Eh nung pina-emission niya, so sabi nung emission testing, may plaka na raw yung motor niya. So hinagilap niya yung binila niya, hindi niya na mahagilap. So hindi niya alam kung saan branch yung binilihang motor nung nabilhan niya. Hindi niya alam kung saan branch binili yung motor, kung saan niya hahagilapin or kukunin yung plaka niya. Kasi sabi nung LTO, na-release na raw. So ang mas maganda niyan, kung bibili kayo ng motor, dito sa malapit, tapos kilala nyo yung may-ari. Tapos tanungin nyo na rin kung saan branch to binili. Kung saan branch binili tong motor na to. Kung sakaring wala pa siyang plaka. So, tapos pag nagkaroon siya ng plaka, na-release na, alam nyo kung saan nyo siya pupuntahan, kung saan nyo kukunin yung plaka. O kung wala naman, didirekto na kayo sa LTO para doon nyo kung
sino yung nag-release ng plaka or kung saan nyo siya kukunin yung plaka kung may plaka na. So, isa nga pala doon sa napaka-importante din, pagbibili kayo ng, yun nga, yung pagbibili kayo ng second hand motor, siguraduhin nyo lang na more on stock siya kasi napahigpit na ngayon ng LTO natin saka SPG, lalo na sa mga checkpoint, lalo na doon sa mga modified, dun sa mga sa busina, kung malalakas yung busina, meron na tayong sinusukat dyan ng mga tamang decibel, lalo na doon sa mga tambutso. So kasi napahigpit yan, lalo na pag modified yung tambucho, hindi siya stock. So huli yan, napakalaki ng mga multa. So pag bibili kayo ng motor, yun nga, more on stock, wag na masyado maporma kasi okay lang sana kung maporma kung pasok siya sa mga standard ng mga rules and regulation ng mga sa LTO. Kung pasok siya dun sa regulation ng mga pinatutupad ng LTO, dun sa required na modification ng motor. So, yun lang mga idol, mga kapanalig. Sana nakatulong tong pagbibideo natin dito sa paano kayo bumili ng second hand na motor, kung ano yung mga i-check nyo. Ay, medyo nabubulol na ako. Nabubulol na ako mga idol. So, salamat nga pala dun sa mga nagpahiram nitong motor na to, si Paring Bado. Maraming salamat, idol, kapanalig na Bado. Sasamantalayin na natin to doon sa nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala, marami nang naungulit sa akin itong isang kapanalig natin to eh. Number 1 kapanalig natin si Michael Cadores ng Barrio Road ng Tayuman Rizal. Saka si Sak Ayi ng sino ba to? Sak Ayi ng Tipas. Yan. Tapos yung isa natin, yung nabilihan nating aso, si Ron, nagpapa-shoutout din yan. So, isa rin si Sir Edwin Martin ng i-subscribe nyo rin yung channel niya, yung Pamilya Martin. Ito nga pala yung channel niya mga idol yan. Yan, si Pamilya Martin, shoutout sa iyo idol. Napakaganda ng mga ano yan, yung mga vlog nila, yung mga pag-ano nila yung unbox. So, Pamilya Vlog. So, maraming salamat mga idol sa ngayon. Kung gusto niyo itong pagbibideo natin, please like, share, and subscribe na dito sa aming YouTube channel, ang Ray Birisnica TV. Pasensya na pala kayo mga idol, ito pa lang yung binibideo ko, wala pa akong nagra-ride kasi wala pa tayong action cam eh. So sana may sumuporta sa atin na makabili tayo ng action cam. So please supportahan nyo itong YouTube channel ko para naman makabili na ako ng action cam para maka-rides na tayo mga idol. Yung magkaiba naman tayo ng pagsasama, yung papasyal tayo pag nakabili na ako ng action cam. So hanggang dito na lang, maraming salamat, enjoy the video. Hasta la vista, baby.